ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na bibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay inaanyayahan upang balikan ang ating ugnayan kay Jesus at ang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Kanya bilang nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa mga nagdaang araw, ating pinagdinilayan si Jesus bilang pagkain nagbibigay buhay. Sinasabi niya, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya o nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw pa. Nabalikan ko ang isang mapagpalang karanasan sa aking buhay nung ako ay isang seminarista. Nang kami ay maitalaga sa isang sambayanan doon sa Palawan, kami ay nakipamayan at nakipamuhay sa isang sambayanan at ang sambayanan na ito ay namumuhay sa kabundukan. Nang minsan kami na nakapagplano na magpabayan o bumaba ng bundok upang mamili ng ilan naming pangangailangan, gumising kami ng maaga ng aking kasamang seminarista at sumakay sa isang sasakyan. Ang sasakyan po doon sa lugar nila ay kung ano pong sasakyan ang bababa ng bundok ay yun din po yung aakyat. Kaya napakaaga po ng gising ng mga sasabay. Kaya yung sasakyan po, punong-puno ng tao. Sabi nga po ay meron pang nakasakay sa ibabaw ng sasakyan, yung tinatawag na top load. Doon po kami nakasakay sa ibabaw ng sasakyan. Habang kami po ay naglalakbay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasira po yung sasakyan. At baba po kaming lahat. Nung bumaba po kaming lahat, siguro po nasa 10:00 na yun ng umaga. Mag-aalas 11 na po, malapit ng magtanghalian, di pa po nagagawa yung sasakyan. Malapit po yung lugar na pinagtirikan ng sasakyan sa isang ilog. Alam po ninyo, yung mga kababaihan, yung mga matatanda, yung mga nanay at lola, sila yung nagtulong-tulong na mag-prepare ng tanghalian para sa lahat. Nilabas yung kung anong mayroon, humanap ng paraan para may mapagsaluhan. Kaya habang naghihintay ang ilan, habang iba'y gumagawa ng sasakyan, ay nag-iisip, lalo tigit ang bawat isa kung paano matutugunan ang panandaliang kagutuman. At sa nakatutuwang pamamaraan ay dahil nga po sa pagtutulungan at pagmamalasakitan, lahat po nakakain. Wala naman po silang pinili. Talagang lahat sila, siguro dahil nga po ito ay mga tao na namumuhay sa kabundukan, ay talagang parang kahit na sila ay naglalakbay patungong bayan, kapag sila ay nagsama-sama, wala nang iba sa kanila. Ang lahat ay meron ng malalim na kaugnayan dahil sila lang din naman po magkakasama sa kabundukan. Pero nung kami po'y kumakain na, nag-aabutan ng makakain, sabi ko, itong mga tao na ito na aming pinakikipamuhayan, habang binabalikan ko yung paraan ng kanilang pananampalataya, lagi nilang sinasabi sa akin, "Brother, kami po'y namumuhay lamang sa awa ng Diyos.
Nakapagpatapos po ako ng anak sa awa ng Diyos. May nahuli akong isda sa awa ng Diyos. Magpapabayad po kami, brother, kasi awa po ng Diyos, maibenta po namin ang aming kaunting kalakal at inani na hindi nawawala sa pagpapahayag ng kanilang o mga kaganapan sa kanilang buhay ang mahalagang bahagi ng Diyos. At karamihan po sa kanila ay mga Katoliko Kristiyano. Kaya nga po nung kami nakikipabuhay sa kanila, sila po yung kasama namin sa mga Bible services, pagdiriwang ng salita ng Diyos, kapag walang pari. Na yung sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kapag lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Kapag nananalig sa akin, hindi na mauuhaw. Ito po mga taong itong nakasama namin, mga taong may malalim na pananampalataya kay Jesus. Umaasa sa awa ng Diyos at ang awang ito ng Diyos ang nagdala sa kanila para matuto rin silang maging maawain sa bawat isa at gumawa ng bahagi nila. Kaya walang nagutom, walang nauhaw. Nakakain po ang lahat. Yung tubig po, hindi naman namin problema. Ang lapit po ng ilog. Malinis ang tubig. Ang sarap inumin. Malamig pa. Pero ito po isang konkretong karanasan. Kapag mayroong pagpapahayag ng pananampalataya, walang magugutom, walang mauuhaw. Kalawa po, bilang isang vocation director, minsan po nakapakinig ako ng pagbabahagi na isa daw po sa mga bansang tumataas ang bilang ng bukasyon sa buhay, pagpapari, pagiging relihiyoso at relihiyosa ay ang bansang Japan. At nung pinag-aaralan po nila yung ganung klaseng paglago ng bukasyon sa bansang ito, meron pong isang testimonya ang pinanghawakan lalo tigit ng mga Katoliko Kristiyano doon sa Japan. At ano po yun? Minsan pong humarap ang Japan sa isang kalamidad. At meron pong grupo ng mga Katolikong Pilipino, o mga Katoliko Kristiyano Pilipino, ang nagtulong-tulong, nag-relief operations, ibinahagi sa mga Hapon ang kanilang tulong at pagdamay sa iba't ibang pamamaraan na hindi tumitingin sa kung anumang relihiyon. Basta kung sino matutulungan, tutulungan. Pero habang sumasaksi ang mga tao doon sa Japan, sa ganong klaseng pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Katoliko Kristiyanong Pilipino, sila ay nakakuha ng inspirasyon. Sila ay nakakuha ng lakas. Sila ay nakakuha ng pag-asa. At karamihan sa kanila ay nagpabinyag sa pananampalatayang ito. At ito ang naging simula ng unti-unting pagkilala at malalim na pagpapahalaga kay Jesus doon sa lugar kung saan may naranasang pagpapahayag ng pananampalataya. Mga kapatid, sa tingin ko po ito ang nagdadala sa atin para unawain ang sinasabi ng Ebanghelyo sa kasalukuyan. Para magawa natin na makatagpo ang ating Ama sa langit, kailangan natin si Jesus. Si Jesus ang konkretong pahayag ng buhay na dapat nating tahakin at pagsikapan. Gayong ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay. Kaya ang mabuhay bilang isang tao ay ang mabuhay sa paraan ni Jesus. Ito nga po sa seminaryo, laging ang modelo ng pagiging isang ganap na tao ay walang iba kundi si Jesus. Kaya pala kapag tayo ay nagmamahal, nagmamalasakit, dumadamay, tumutulong sa kapwa, nag-aalay ng sarili at nagsasakripisyo, nararamdaman natin ang konkreto si Jesus at nagagawa natin na maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. At mula sa karanasang iyon, maipadama din ito sa ating kapwa. Nawa po sa diwang ito na tayo ay nasa Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, habang tayo ay umaharap sa isang pandemya, ito po ang
alabin natin. Yung pananampalataya natin bilang mga Katoliko Kristiyano ay ipahayag natin sa larangan ng pagpapadama ng buhay na Kristo sa ating kapaligiran, sa mga kapwa natin nangangailangan, at sa mga taong naghahangad na kumuha ng lakas, inspirasyon, at saysay para magpatuloy sa buhay na ito. Amen.